Ihahatid ko pala ang aking misis sa kanyang tinatrabahuan dahil nga meron silang mahalagang meeting. Gabi na pala natapos yung kanilang meeting at pagkadating nga namin dito sa aming bahay, ito yung nakita namin. Lumabas nga yung Northern Lights. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay hindi pala nakapasok sa trabaho ang aking misis dahil nga sumakit yung buong katawan niya. Na-assign kasi siya nung nakaraang araw sa kusina kung saan nagluto siya ng mga pagkain ng mga bata. Dahil nga yung nagluluto sa kanila ay hindi pumasok at kaya siya ang nautusan na magluto. Yung asawa ko kasi ay cesarean siya. Mabilis siyang mapasukan ng hangin at mabilis din siyang mapagod dahil nga sumasakit yung kanyang tahi. 3 beses na pala siyang lumipat ng trabaho. Dito lang tumagal siya sa daycare center dahil hindi naman mabigat yung trabaho dito. Nagbabantay lang sila ng mga bata, nagbibihis at nagpapakain. Kaso, siya ang na-assign nung nakaraang araw na magluto ng mga pagkain. Yung misis ko kasi kapag matagal siyang nakatayo ay talagang sumasakit yung tahi niya. Kaya hindi siya pwede sa mga trabaho na kung saan tuloy-tuloy natatayo siya. Hindi naman kagaya dati nung hindi pa siya cesarean ay kayang-kaya niya naman kahit anong trabaho. Dito kasi mga kabayan sa Greenland ay mahirap dito ang magkasakit lalo na pag hindi mo kaya. Wala namang problema sa kanya dahil siya naman ay open work permit at wala siyang papel or kontrata sa mga tatrabahoan niya dito. Pwede siya magtrabaho kahit saan, kahit ilan, kahit ilang oras. Pwede din hindi siya magtrabaho dahil ako naman yung may papel dito. Yung papel niya ay nakadikit lang sa akin dahil siya ay family reunification lang naman. Sa gabi pa lang ay nagrereklamo na siya sa akin na sobrang sakit daw ng buong katawan niya. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, huwag ka na munang pumasok dahil mahirap kapag pilitin mong pumasok. Nasasayangan kasi siya sa oras dito. Yun nga ay hindi ko na siya pinapasok. Ako na lang yung pumasok. Kahit ako nga minsan dito mga kabayan, kahit wala naman akong sakit, may time talaga dito na parang sobrang bigat ng katawan mo na ang sarap talagang matulog lalo na dito sa panahon ng winter. Ako naman ay chinecheck ko sa dito kapag tanghali umuwi ako kapag hindi siya nakapasok. Madalas kasi dito may time talaga na hindi siya nakakapasok dahil mabilis siyang magkasakit, magkasipon, lalo na ay bago pa lang siya ay nag-a-adjust sa klima. Pagkatapos nga ng aking trabaho ay umuwi agad ako dito sa bahay. Ang sabi kasi ng aking misis, ihahatid ko daw siya doon sa office nila na tinatrabahoan niya dahil nga meron daw silang mahalagang meeting. Ang sabi ko naman sa kanya kung kaya niya. Ang sabi niya wala naman daw silang gagawin doon, magmi-meeting lang naman daw sila ng 3 oras. Ang kagandahan lang kasi dito sa kanila kapag nag-meeting sila ay counted talaga at bayad yung oras nila na 3 oras. Hindi kagaya sa ibang lugar kapag nakapag-overtime ka ay walang bayad. Kapag late ka naman ay kaltas sa sahod mo. Dito sa kanila mga kabayan, kapag nakapasok ka dito, kahit half day lang, tapos hindi maganda yung pakiramdam mo, ay pwede kang umuwi, pero counted pa rin yun na 8 hours. May nakita nga akong bata dito na hinihila-hila ng kanyang magulang pauwi ng kanilang bahay. Ay ang bata na yan, ay doon pa yan galing sa daycare center kung saan nagtatrabaho yung aking asawa. Normal na yan dito. Gustong-gusto ganyan ng mga bata. Nahihilain sila ng kanilang mga magulang papunta doon sa daycare center at pauwi. Tinawagan nga itong asawa ko kaninang umaga. Bakit daw hindi daw siya pumasok? Ang sabi doon sa HR. Sabi naman ng asawa ko ay hindi maganda yung pakiramdam niya. Wala namang problema dito mga kabayan. Kapag hindi ka papasok, tatawagan ka lang naman nila at malaman nila na hindi ka pumasok dahil nagkasakit ka ay walang problema at walang issue doon. Ang sabi naman ng HR, kapag pwede kang umatin ng meeting, kapag kaya ng iyong katawan ay pwede kang umatin. Yun nga ay gusto ng aking misis ay aatin siya dahil sayang din naman yung 3 oras. Ang gagawin lang naman nila doon ay magmi-meeting lang sila about sa trabaho kung ano yung mga gagawin at mga problema.
At pagkatapos nun ay meron pa silang libreng pagkain. Ang asawa ko naman dati nung unang pagpasok niya ay talagang nahirapan siya dahil hindi naman lahat dito ng mga tao ay nag-i-English talaga. Yung ginagamit nilang lingwahe ay Danish at saka Greenlandic. Pero sa katagalan ay natutunan naman ng aking misis paunti-unti yung mga lingwahe nila. Nung una talaga ay talagang sign language lang minsan yung ginagamit para malaman niya kung ano yung ibig sabihin. Nagulat nga yung mga kasama niya sa trabaho na natuto na daw yung asawa ko sa lingwahe nila dito. Paano ba naman ang daming lingwahe ang alam ng aking misis kaya mabilis siyang natuto. Hindi naman kalayuan yung tinatrabahoan ng aking misis mula sa aming bahay. Malapit lang naman kung lalakarin mo ay umaabot lang naman ng 5 minutes. Ang problema lang kasi kapag naglalakad ka ganitong panahon ng winter ay talagang sobrang lamig at ang dulas ng kalsada. Pagkadating mo nga ng trabaho ay talagang hihingalin ka at hindi maiwasan na magpuprosin yung iyong kamay. At yun na nga mga kabayan, ilang minuto lang na biyahe ay nakarating na din tayo dito kung saan nagtatrabaho yung aking misis. Ito yung daycare center na kung saan iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga anak kung saan sila magtatrabaho. Habang sila ay nagtatrabaho ay mayroong nagbabantay sa mga anak nila dito at isa na ang aking asawa na nag-aalaga ng mga bata dito. Pagkatapos ko ngang maihatid ang aking asawa sa kanyang tinatrabahoan para sa meeting ay dumaan muna ako dito sa gilid ng kalsada. Tinatanaw ko kasi itong iceberg sa gilid ng kanilang tinatrabahoan na kung saan ay sobrang ganda ng mga bahay dito at ang view. Mas mataas nga dito sa area ko kumpara dito sa ibaba. Kung napapansin mo itong iceberg na to ay sobrang laki ito nung nakaraan. Kaso sa katagalan ay natutunaw na din siya dahil nga hindi pa naman nag-frozen yung mga dagat dito. Sa ibang lugar ng Greenland, yung mga dagat ay nagpo-frozen at tumitigas yung mga dagat. Dito naman sa amin sa Nok, kadalasan na tumitigas dito ang nagpo-frozen ay mga lake. Tumitigas dito yung dagat pero bandang gilid lang. Hindi kagaya sa ibang lugar ay halos buong dagat talaga ay tumitigas dahil sa sobrang lamig. Pagkatapos ko ngang maihatid ang aking asawa, ay umuwi na din ako sa aming bahay dahil nga 3 oras pa matatapos yung kanyang meeting. Sa ngayon mga kabayan ay magluluto tayo dito ng munggo at hahaluan natin ng manok at broccoli na gulay. Kung ano lang kasi yung available na ating nabili ay yun lang yung lulutuin natin dito. Hindi kasi kompleto talaga yung mga pagkain dito sa Greenland. Madalas dito ang mga pagkain ay mga frozen, lalo na pagkapagaling sa Pilipinas na mga gulay ay talagang asahan mo ay frozen yan. Ito namang broccoli ay dito lang yan mga kabayan sa bandang Europe na kung saan ay hindi naman siya frozen. Bali hinaluan ko nga siya dito ng bell pepper at saka sibuyas na dahon. Isa sa nahirapan ko din dito yung pagkain sa Greenland dahil nga ako ay sanay sa mga gulay, laking probinsya tayo. Kaya yung katawan ko, pakainin mo ako ng gulay araw-araw ay talagang gustong-gusto ko yan. Huwag lang yung karni araw-araw mga kabayan dahil hindi ko talaga kaya yan. At ngayon mga kabayan, kakain na muna tayo. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap. Mag-isa muna tayong kakain ngayon dahil ako'y nagugutom na. Yung asawa ko naman doon sa meeting ay wala namang problema yun dahil kumpleto yun sila sa pagkain. Pagkatapos mag-meeting ay kakain yun sila. Pagkatapos ko nga ditong kumain ay tumitingin ako dito ng TV. Naalala ko tuloy yung mag-isa lang ako dito sa Greenland na nagtatrabaho ay talagang sobrang napakalungkot ko dahil nga wala ka akong makausap. Paglabas mo dito sa bahay ay napakalamig at ang napakatahimik. Kaya naman mga kabayan, hindi maiwasan na ma-homesick. Ngayon nga, pasalamat ako dahil nandito yung asawa ko. Madalas mayroon akong nakikwentuhan, lalo na sa mga problema. At ngayon paglabas ko ay sobrang dilim na dito sa bahay dahil tumawag na nga yung misis ko dahil nga tapos na daw yung meeting nila. Kaya kinakailangan ko na siyang sunduin. Mahirap kasi ganito maglakad mga kabayan lalo na kapag malamig at malakas yung hangin. Mabuti na nga lang ay mayroong sasakyan yung company dito na nagagamit namin sa paggrocery at paghatid sundo sa kanya.
Wala namang problema dito kapag naglakad ka ay talagang safe naman ang lugar na ito at walang gagalaw sa'yo dahil yung lugar nila ay napaka-peaceful at dito na nga ay nasundo ko na yung aking misis kung saan ay babalik na kami at pauwi na kami ng bahay. Pagkadating nga namin dito sa bahay ay sakto naman nagpakita itong Northern Lights kaya kinuhanan ko na ng video. Tuwang-tuwa nga itong aking misis nung pagkakita niya ng Northern Lights ay talagang napakaliwanag talaga mga kabayan. Mahina pa nga yan dahil maaga pa ito at alas 8 pa. Kadalasan kasi dito yung Northern Lights ay lumalakas talaga siya bandang alas 11 ng gabi, alas 12 at hanggang alauna kaya minsan ay tinatamad na kaming lumabas kapag ganyang oras. May time talaga na halos buong langit dito sa Greenland ay punong-puno ng green. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Sana yung video ko ay nakapagbigay sa inyo ng impormasyon. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pinutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat and God bless you all po.